Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Sa magandang bayan ng Maplewood, si Emily, 21, ay unti-unting hinaharap ang transition niya sa adulthood, habang pinagmumuni-munihan ang matinding nararamdaman niya para kay Claire, ang best friend ng kanyang ina na si Isabel. Si Claire, 38 at isang talentadong photographer, ay punong-puno ng grace at wisdom, ngunit may dalang sariling emosyonal na pasanin. Ang matagal na nilang pagkakaibigan ay unti-unting lumago at naging mas komplikado nang ma-realize ni Emily na umiibig na siya kay Claire, isang damdamin na sabay na nakaka-excite at bawal. Habang sumisibol ang cherry blossoms ng spring, tanda ng pagbabago, nakatayo si Emily sa hangganan ng pag-amin ng kanyang nararamdaman, hindi alam na ang confession na ito ay magbabago magpakailanman sa daloy ng buhay nilang dalawa. Habang umuusad ang kwento, parehong hinarap nina Emily at Claire ang kanilang damdamin na naglalagay sa kanila sa hamon ng kanilang pag-unawa sa tunay na ibig sabihin ng pagmamahal at pagkakaibigan. Chapter 1. Mag-best friend sina Isabel at Claire mula pa noong high school nila. Mula sa mga kabataan nila, sa heartbreaks, sa mga kasal at diborsyo, nanatiling matibay ang kanilang samahan. Sila yung tipong nagtatapos ng pangungusap ng isa't isa, kilala ang bawat quirks ng kaibigan, at nakakausap kahit walang salita. Ngayon, nasa late 30s na sila, at naninirahan pa rin sa parehong tahimik na neighborhood na puno ng puno, kung saan lumaki ang kanilang mga anak na parang magkakapatid. Si Isabel, isang single mom matapos mamatay ang asawa, ay pinalaki si Emily ng mailakas at grace. Mabait siya, may mahabang dark hair na kadalasang nakabraid. Ang hazel niyang mga mata ay laging kumikislap ng init, kahit may bahid ng lungkot sa nakaraan. Nakatuon siya sa kanyang career bilang high school art teacher, at natagpuan ang comfort sa mundo ng creativity. Si Claire naman ay masigla at puno ng energy. Mas mataas siya, may sharp blonde bob, at may tawa na nakakaliwanag ng kahit anong silid. Isang divorcee, natutunan niyang tanggapin ang kanyang independence matapos ang pagbagsak ng kanyang marriage. Ang anak niyang si Sophie ay laging kanyang pride at joy, at ang fiery spirit ni Sophie ay salamin ng pagiging buhay ni Claire sa bawat gathering. Palaging magkasama ang dalawang babae, bukas ang kanilang bahay sa isa't isa, at magkakaugnay ang kanilang buhay. Pero wala ni Isabel ni Claire ang makakaasang magbabago ang dynamics nila sa mga darating na araw. Chapter 2. Si Emily ay palaging humanga kay Claire. Lumalaki, nakita niya ang best friend ng kanyang mom bilang pangalawang ina, yung pwedeng lapitan para sa advice at comfort. Pero habang papalapit siya sa late teens, nag-iba ang nararamdaman niya kay Claire. Ang paghanga ay naging mas malalim at nakakalito sa kanya. Ang tawa ni Claire, ang quick-wit niya, at ang paraan ng kanyang pagkuha ng atensyon sa bawat silid, lahat ito ay unti-unting nakaapekto kay Emily sa paraang hindi niya maintindihan. Nagsimula ito ng inosente, isang lingering glance, isang smile na medyo matagal. Pero hindi nagtagal, palaging naiisip ni Emily si Claire, at tumitibok ang puso niya sa tuwing malapit ito. Isang gabi, habang magkakasama ang dalawang pamilya sa bahay ni Isabel para sa dinner, ramdam ni Emily ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nagkukwento si Claire tungkol sa office party, animated ang kamay habang ikinukwento ang mga kalokohan ng mga katrabaho. Pinagmamasdan siya ni Emily na para bang captivated, at ang dibdib niya ay humihigpit sa kakaibang sakit. Alam niyang mali ito, hindi siya dapat nakadarama ng ganito sa best friend ng kanyang mom. Pero hindi niya mapigilan. Habang tumatagal ang gabi, napapansin ni Emily na palagi siyang nakatingin kay Claire, iniisip ang delikado at bawal. Maagang umalis si Emily, bumalik sa kanyang kwarto, umiikot ang isip, at ramdam ang damdaming hindi niya alam kung paano kontrolin. Chapter 3. Lumipas ang mga araw at lumalalim ang nararamdaman ni Emily. Sinubukan niyang ilihis ang isip, sa libro, sa labas kasama ang mga kaibigan, pati sa pagkwento kay Sophie, ang best friend at anak ni Claire. Pero wala ni isa ang umubra. Sa tuwing makikita niya si Claire, naroon pa rin ang kakaibang hatak, at mas mahirap na itong labanan.
Isang hapon, mag-isa siyang naiwang kasama si Claire sa garden sa likod ng bahay. Lumabas si Isabel para sa errands, kaya nag-iisa silang dalawa sa ilalim ng araw. Parang tahimik ka today, Emily, sabi ni Claire, tinatanggal ang buhok sa mukha habang nag-aalaga sa garden. May iniisip ka ba? Lumunok si Emily, kumakabog ang puso. Ito si Claire, best friend ng kanyang mom, isang tao sa buhay niya mula pa noong siya ay bata. Wala siyang karapatan na maramdaman ito, pero ang init sa boses ni Claire, ang concern sa mga mata nito, ay pinipilit siyang magsabi ng lahat. Okay lang. Nag-iisip lang ako ng maraming bagay, sagot ni Emily, mahigpit ang boses. Tumayo si Claire, pinunasan ang kamay sa jeans, at lumapit sa bench para umupo sa tabi ni Emily. Ang lapit na iyon ay nagpahinto ng hininga ni Emily. Alam mo, pwede kang magsabi sa akin ng kahit ano, sabi ni Claire, gentle ang tono. Nandito ako para sa'yo, kahit ano paman. Sobrang dami. Biglang tumayo si Emily na nagulat si Claire. Nay! Kailangan ko nang umalis, mumura ni Emily at dali-daling pumasok sa bahay nang hindi nagsasalita pa. Pinanood siya ni Claire na umalis, confused at concerned. Chapter 4. Gabi na, nakahiga si Emily sa kama, gulo ang isip sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi na niya kayang itago ito. Tinutuklap ng guilt ang kanyang puso, at ang presensya ni Claire sa kanyang buhay ay nagiging mabigat. Kailangan niyang may makakausap. Hindi makatulog, kinuha ni Emily ang phone at nag-text kay Sophie. We need to talk. Can you come over? Sa loob ng ilang minuto, kumatok na si Sophie sa bintana, gaya ng maraming beses noon. Lagi silang makakapag-usap tungkol sa kahit ano. Pero iba ngayon. Malapit nang tumawid si Emily sa hangganan na takot niyang masira ang lahat. Anong nangyayari? Tanong ni Sophie, sumisilip sa kama at umupo sa gilid. Nag-hesitate si Emily, hindi alam paano sisimulan. Paano niya masasabi sa best friend niya na in love siya sa mom nito? Paano niya marisiko ang lahat ng itinayo nila sa matagal na panahon para sa isang bagay na imposible? Parang may problema ako, bulong ni Emily, nanginginig ang boses. Napatingin si Sophie, confused. Anong klase ng problema? May kinalaman ba ito sa lalaki? Hindi, sagot ni Emily, umiling. Sa mom mo. Napatingin si Sophie ng matagal, confused. Sa mom ko. Ano? Nagpakita na sa mga mata ni Emily ang luha habang pinipilit magsalita. May nararamdaman ako para sa kanya. Romantic feelings. Matagal na at hindi ko alam paano titigil. Sandali, tahimik ang kwarto. Shock si Sophie, nagpaikot ang isip para maintindihan ang narinig. Alam niyang malapit si Emily sa kanyang mom, pero ibang klase ito. Anong, bulong ni Sophie. Alam kong mali, sabi ni Emily, pinupunasan ang luha. Alam kong hindi ko dapat nararamdaman ito, pero hindi ko mapigilan. Sa tuwing nakikita ko siya, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Tumayo si Sophie, halo ang disbelief at confusion. Emily, hindi ko alam sasabihin ko. Mom ko. Totoo ba to? Tumango si Emily, bumigat ang puso habang pinapanood ang reaksyon ng kaibigan. Chapter 5. Ang mga sumunod na araw ay tense, puno ng hindi nasabi. Lumayo si Sophie kay Emily, hindi matanggap ang confession. At kahit nagtatangkang maging normal si Emily kay Claire, bigat na ang damdamin niya. Walang alam si Claire sa emotional turmoil ni Emily, patuloy siyang may warmth at affection. Pero para kay Emily, bawat touch at smile ay paalala ng imposibleng sitwasyon. Nagsimula rin itong makaapekto sa relasyon niya kay Isabel. Iniiwasan niya ang mom, guilty sa nararamdaman. Napansin ni Isabel ang pagbabago, sinubukan makipag-usap, pero nanatiling distant si Emily, natatakot sa magiging reaksyon ng mom kung malalaman ang totoo. Chapter 6. Isang gabi, matapos ang awkward dinner na halos hindi nagsalita si Emily, hinatid siya ni Isabel sa tabi. Emily, ano nang nangyayari sa'yo? Parang iba ka lately. May mali ba? Nag-hesitate si Emily, kumakabog ang puso. Hindi na siya makakaila sa mom. Pero paano niya masasabi ang totoo? Paano niya ipapahayag na nahulog ang loob niya sa best friend ng mom na nasa buhay niya ng matagal na? Hindi ko alam paano sasabihin, simula ni Emily, nanginginig ang boses.
Pero may nararamdaman ako para kay Claire. Namulat ang mga mata ni Isabel, hindi inaasahan. Chapter 7. Nakatitig si Isabel sa anak niya, si Emily, sa isang stunned na katahimikan. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, parang bigat na hindi nila alam paano buhatin. Tumitibok ang puso ni Emily ng sobrang lakas sa kanyang tenga na natatakot siyang ma-overwhelm nito ang lahat. Hindi niya matiis na tumingin sa mga mata ng kanyang mom, natatakot sa makikita niya, pagkamuhi, disappointment, confusion, o mas masahol pa, rejection. Claire, sa wakas ay tumugon si Isabel, may pagka-horror sa boses sa disbelief. Ikaw may nararamdaman ka kay Claire. Tumango si Emily, higpit ang throat sa emosyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay lumalawak, unti-unting nagiging hindi matiis. Ramdam niya ang shock ng mom niya sa buong kwarto, at gusto niyang maging wala. Ang mom niya ang palaging rock niya, ang safe place niya. Pero ngayon, hindi siya sigurado kung paano i-react ni Isabel, kung pareho pa rin ba ang tingin sa kanya bilang anak. Dahan-dahan, naupo si Isabel sa edge ng sofa, hinahaplos ang buhok, parang sinusubukang hulihin ang realidad ng ibinunyag. Binuksan niya ang bibig, tapos isinara, umiling. Nakatayo si Emily, frozen, hinihintay ang reaksyon ng mom, kirot ang puso. Ang vulnerability ng sandali ay mabigat, bawat segundo ay parang eternity. Hindi ko alam sasabihin, bulong ni Isabel sa wakas. Ito sobrang unexpected. Hindi ko, gaano katagal mo nang nararamdaman ito? Lumunok si Emily, halos hindi marinig ang boses. 4 months. Siguro mas matagal pa. Hindi ko na rin alam kung kailan nagsimula. Sinubukan ko lang ignorahin pero kinakain ako nito. Ang hazel eyes ni Isabel, normally warm, ay naghalo sa confusion at worry. Tiningnan niya ang anak niya parang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Si Claire. Alam niya ba? Hindi, sagot ni Emily agad, umiling. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Hindi ko dapat. Alam kong mali ito. Alam kong ganito ang itsura nito sa tingin mo, mom, at sorry. Pinipilit kong mawala ito, pero hindi ko kaya. Hindi ko alam anong gagawin ko. Tahimik ulit si Isabel, tinitingnan ang sahig habang iniproseso ang lahat. Nakikita ni Emily ang tension sa postura ng mom, ang patuloy na paghahaplos sa noo parang sobrang bigat ng revelation. Ang tahimik na agony ng katahimikan ng mom ang pinakamasakit, at pakiramdam ni Emily ay parang nasasakal siya. Sa wakas, tumayo si Isabel, naglalakad-lakad sa living room, nagpapakita ng emotion sa mukha. Nang magsalita ulit, steady ang boses, pero may kaunting pagtremble. Emily, alam mo naman kung gaano ito komplikado, di ba? Claire is my best friend. Parang pamilya na siya. At ikaw. Her daughter's best friend, natapos ni Emily, napuputol ang boses. Alam ko. Believe me, iniisip ko na ito ng million times. Alam ko kung gaano kalito ito. Huminto si Isabel sa paglalakad, hinarap ang anak niya. Ang frustration at confusion sa mata niya ay unti-unting lumambot, at sa unang pagkakataon simula ng pag-uusap, may empathy sa tingin niya. Hindi ka messed up, sweetheart, malumanay na sabi ni Isabel. Feelings are complicated. Pero ito mahirap maintindihan. Si Claire parang sister sa akin, at ikaw ang anak ko. Pwedeng masira nito lahat. Hindi ko gusto sirain ang kahit ano, bulong ni Emily, boses puno ng luha. Mahal kita, mom. Ayokong masaktan ang kahit sino. Gusto ko lang hindi ko alam anong gagawin ko. Huminga ng malalim si Isabel, lumambot ang mukha at niyakap si Emily. Mahigpit at reassuring ang yakap, pero fragile pa rin ang pagitan nila, parang nakatayo sila sa gilid ng bangin. I'll figure this out, bulong ni Isabel, hinahaplos ang buhok ng anak. Pero kailangan mong maging careful, Emily. Hindi ito pwedeng basta-basta lang. Chapter 8. Lumipas ang mga araw, at unti-unting humupa ang tensyon sa bahay sa pagitan ni Isabel at Emily. Hindi nila madalas pinag-uusapan si Claire pagkatapos ng unang pag-uusap, pero nananatili ang paksa parang unspoken truth. Humingi si Isabel ng panahon para ma-process ang lahat, at nirerespeto ito ni Emily. Pero ang nararamdaman niya para kay Claire ay hindi basta nawawala. Sa bawat encounter, tumitibok ang puso niya, at mas lalo siyang napapagod sa pagtatago ng damdamin. Isang weekend,
inimbitahan ni Sophie si Emily sa bahay nila para sa movie night. Nag-hesitate si Emily, natatakot na lalo lang lalalim ang conflict niya sa sarili kung makikita si Claire. Pero hindi niya pwedeng iwasan ito magpakailanman, at best friend niya si Sophie, yung kaibigan na unti-unti na niyang napapalayo dahil sa sikreto niya. Kaya, reluctantly, pumayag siya. Gabing iyon, nakaupo si Emily sa sofa katabi ni Sophie, nanonood ng action movie na ilang beses na nilang nakita. Nasa kitchen si Claire, tumatawa habang kausap ang sister niya sa phone. Ang tunog ng tawa niya, rich at warm, ay nagpapasikip sa dibdib ni Emily. Sinubukan niyang mag-focus sa movie, pero si Claire lang ang nasa isip niya, kung gaano siya kaganda ngayong gabi sa casual, effortless na paraan, at kung paano ang tawa niya ay parang music sa buong room. Habang tumatakbo ang movie, napansin ni Emily ang tingin ni Sophie sa kanya, at bumalik ang tension. Hindi nila talagang napag-usapan ang confession ni Emily mula noon, at alam niya na iniiwasan ito ni Sophie. Pero sa katahimikan ng living room ni Claire, nagsalita si Sophie sa mababang boses. Iniisip mo pa rin siya, di ba? Bulong ni Sophie, may halo ng concern. Kinagat ni Emily ang labi, ayaw magsinungaling. Sinusubukan ko. Huminga si Sophie, sinusuri ang mukha ng kaibigan. Sobrang complicated nito, Em. Hindi ko na alam sasabihin. Siyamom ko at hindi ko alam paano haharapin ito. Gusto ko siyang sabihin sa kanya, pero... Huwag, mabilis na sabi ni Emily, puno ng panic. Please, huwag mo siyang sabihin. Hahayaan ko. Ako ang bahala. Pero hindi ko kaya harapin siya kung alam niyang alam na niya. Bago makasagot si Sophie, bumalik si Claire sa living room tapos nasa phone call. Kumikinang ang mukha niya sa dim light. Ang mga mata niya ay glowing mula sa natitirang tawa. Umupo siya sa tabi nila, tinutulak si Emily playfully. Ang tahimik niya tonight, biro ni Claire. Ano nangyayari? Tumigil si Emily, mabilis tumibok ang puso sa lapit ng katawan ni Claire. Ramdam niya ang warmth mula sa balat ni Claire, at pilit niyang kinokontrol ang sarili para hindi lumabas ang emosyon. Tumingin si Sophie kay Emily at para sa isang sandali, ramdam ang tension. Wala naman, sabi ni Sophie, pilit nang umingiti. Nanood lang ng movie. Tumawa si Claire, oblivious sa undercurrent sa pagitan ng dalawang girls. Umupo siya ng relax sa sofa, nakasandal, ang braso niya ay nasa likod lang ni Emily. Ang casual na gesture ay nagpapainit sa katawan ni Emily, at napula siya, thankful na madilim ang room para maitago ang reaction. Pero sa sandaling iyon, alam ni Emily na hindi niya pwedeng ipagpatuloy ito. Hindi niya pwedeng ipagkaila ang nararamdaman niya kay Claire. Kailangan ng may pagbabago. Pero ano? At sa anong cost? Chapter 9. Patuloy ang tensyon sa pagitan ni Emily at Claire sa mga sumunod na linggo. Bawat interaction, bawat touch, bawat sulyap, parang puno ng damdamin na hindi nasasabi. Wala namang ideya si Claire sa gulo sa loob ni Emily, kaya patuloy siyang kumikilos na parang second daughter lang si Emily. Pero para kay Emily, bawat araw ay parang emotional roller coaster. Isang gabi, matapos ang dinner sa bahay ni Isabel, nagtagal si Claire pagkatapos umalis ng lahat. Nakahiga si Isabel sa sofa, natutulog, at sila na lang ni Emily sa tahimik na kusina, naglilinis ng pinggan. Ibang klase ang katahimikan ngayong gabi, parang may kuryente sa hangin na hindi nila maipangalan. Habang magkatabi silang naglilinis, sa wakas ay sinira ni Claire ang katahimikan. Emily, okay ka lang ba? Malumanay na tanong ni Claire. Ang distansya mo lately at parang may bumabagabag sa'yo. Nakatigil si Emily, nanginginig ang kamay habang inilalapag ang plato. Matagal na niyang iniiwasan ang momentong ito, pero ngayon, nakatayo ng ganito kalapit kay Claire, hindi na niya alam kung kaya niyang itago ang totoo. Hindi ko alam paano sasabihin, nanginginig na simula ni Emily. Pero parang may nararamdaman ako na hindi ko dapat maramdaman. Para sa'yo. Nagkakulay ang noo ni Claire sa confusion, hinahanap ang mukha ni Emily. Ano ibig mong sabihin? Lumunok ng malalim si Emily at sa wakas ay lumabas ang bigat ng katotohanan. Parang may nararamdaman ako para sa'yo. Romantic feelings. Hindi ko sinasadya pero hindi ko kaya pigilan. Sinubukan kong itago pero unti-unti akong pinapahirap nito. Nagbago ang ekspresyon ni Claire mula sa confusion patungong shock, namutla ang mukha at isang hakbang ang layo.
Emily, ako hindi ito. Alam ko, mabilis na sagot ni Emily, luhang nagbabalik sa mata. Alam kong mali at sorry talaga. Sinubukan ko itong itigil pero hindi ko kaya. Ayokong masaktan ka o ang mom ko, pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Tahimik si Claire, mata niya ay malapad sa disbelief. Parang sumikip ang kwarto sa kanila, ang katahimikan ay mabigat sa tensyon. Sa wakas, huminga ng malalim si Claire, halatang strained ang boses. Emily, mahal kita, pero ito hindi pwedeng mangyari. Best friend ako ng mom mo. Kilala kita mula baby ka pa. Hindi ko gustong masaktan ka, pero hindi ko maibabalik ang feelings mo. Hindi possible. Parang suntok sa dibdib ang mga salitang iyon kay Emily at ramdam niya ang pagbasag ng puso. Alam niyang ito ang mangyayari pero masakit pa rin marinig ng malakas. Naiintindihan ko, bulong ni Emily, pinapahid ang luha. Hindi ko dapat nasabi. Pasensya na. Tumingin si Claire kay Emily, halo ng awa at lungkot, hindi alam sasabihin. Sa wakas, dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ni Emily. Sorry talaga, Emily, malumanay na sabi ni Claire. Pero hindi natin pwedeng sirain ang lahat ng ito. Lagi akong nandito para sa'yo, pero kailangan nating lampasan ito. Para sa'yo, para sa mom mo. Tumango si Emily kahit masakit sa puso. Alam niyang tama si Claire. Ito'y pag-ibig na hindi pwedeng mangyari kahit gaano niya gustuhin. Nang umalis si Claire, dahan-dahan nagsara ng pinto. Nakatayo si Emily sa madilim na kusina, ramdam ang bigat ng hindi nasabi na damdamin. Walang madaling paraan pasulong, tanging masakit na proseso ng pagpapakawala. Chapter 10. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Sinubukan ni Claire panatilihin ang normal, kumikilos na parang walang nangyari. Pero ramdam ni Emily ang tensyon sa pagitan nila, parang invisible wall na hindi nila matibag. Iniiwasan niyang pumunta sa bahay ni Claire hanggat maaari, at sa gatherings, laging may distansya, puso inasasaktan sa bawat nakaunasulyap. Napansin ni Sophie ang pagbabago sa kaibigan pero hindi nag-push. Hinala niya na hindi maganda ang nangyari sa confession ni Emily kay mom, at kahit conflicted, nire-respeto ang need ni Emily ng space. Si Isabel, sa kabilang banda, unawari sa deep tension na dinadala ng anak. Tinago ni Emily ang pag-uusap kay Claire, ayaw niyang pabigatin ang mom sa gulo. Puno ng restless dreams ang gabi ni Emily, mga panaginip kay Claire, mga moments na hindi pwedeng mangyari, at mga damdamin na hindi niya masabi. Sinabi niya sa sarili na mag-move on, na wala ng point manatili sa hindi magaganap. Pero gaano man siya magsikap, nariyan lagi si Claire sa puso niya, parang anino na hindi niya matakasan. Si Claire naman, nahihirapan sa sariling conflict. Naantig siya sa confession ni Emily. Sinubukan niyang itulak sa isip na crush lang iyon, mawawala rin sa oras. Pero habang iniisip niya, mas naiintindihan niyang hindi rin niya maalis sa isip si Emily. Palaging close si Claire kay Emily, pero ngayon, naiisip niya ang mga moments, ang paraan ng tingin ni Emily sa kanya, ang effortless na usapan nila, at ang undeniable pull na naramdaman niya sa mas batang babae. Nakakatakot. Mas matanda siya, anak ng best friend niya si Emily, at hindi niya inaasahang tatawid sa linya na iyon. Pero hindi niya maikakaila, may nagbago sa loob niya. Chapter 11. Isang gabi, nakaupo si Claire mag-isa sa living room, nakatingin sa soft glow ng fireplace. Lumabas si Sophie kasama ang friends, at ang katahimikan ng bahay ay lalo lang nagpatindi ng mga iniisip. Palaging pinagmamalaki ni Claire ang pagiging rational na kontrolado ang emosyon. Pero ngayon, hindi niya pwedeng baliwalain ang katotohanan na simmering sa ilalim ng surface ng ilang linggo. May binuksan si Emily sa loob niya, isang bagay na matagal ang kinatatakutan ni Claire harapin. Lagi niyang inaalagaan si Emily, pero ngayon, lumalim ang nararamdaman niya sa paraang hindi niya inaasahan. Ang realization ay parang tidal wave, at iniwan siyang walang hininga. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Claire ang sarili na harapin ang iniiwasan, may nararamdaman rin siya para kay Emily. Isang imposible na sitwasyon. Mas bata si Emily at kilala siya ni Claire mula pa pagkabata. Pero hindi sumusunod sa rules ang puso, at habang pilit nitong pinipigilan ang damdamin, lalo lang itong lumalakas. Ilang linggo niyang pinilit kumbinsihin ang sarili na one-sided lang ang confession, pero ngayon alam na niya ang totoo.
Hindi niya maalis sa isip ang flutter ng puso niya tuwing nakikita si Emily, ang pagka-catch ng breath tuwing bumiti si Emily. Nakakatakot pero totoo. Habang nakaupo mag-isa, na-realize ni Claire na hindi na niya pwedeng baliwalain ang puso niya. Pero ano ang gagawin niya? Paano niya i-reconcile ang damdaming ito sa reality ng sitwasyon? At pinakamahalaga, paano niya sasabihin kay Emily na may nararamdaman din siya, matapos siyang ma-reject ng harsh? Chapter 12. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Emily ng isang unexpected na text mula kay Claire. "Can we talk?" Parang tumalon ang puso ni Emily nang makita ang mensahe. Ilang linggo na ang nakalipas mula sa kanilang huling usapan, at sinubukan niyang iwasan si Claire ng mag-isa. Pero ngayon, narito si Claire, humihingi ng usapan. Hindi alam ni Emily kung ano ang aasahan, isa na namang masakit na paalala ng unrequited feelings niya, o baka may bago. Kinabahan, pumayag si Emily na magkita sa isang tahimik na cafe kinabukasan. Maagang dumating si Emily, nanginginig ang puso habang naghihintay, hindi sigurado kung ano ang gusto pag-usapan ni Claire. Nang pumasok si Claire, parang huminto ang hininga ni Emily. Kagandahan niya, parang lagi, pero may vulnerability sa mata niya na hindi pa nakita ni Emily dati. Nagpalitan sila ng ilang polite words bago huminga ng malalim si Claire, nanginginig ang kamay habang nagsalita. "Emily, matagal ko nang iniisip ang sinabi mo sa akin noong gabing iyon," malumanay pero steady ang boses ni Claire. "At kailangan kong humingi ng sorry sa'yo." Nagblink si Emily, naguguluhan. "Sorry? Bakit?" "Dahil hindi ko ito na-handle ng maayos," inamin ni Claire, nakatingin sa mata ni Emily. "Grabe akong shocked at confused noon kaya hindi ko talaga nakinig sa'yo, o sa sarili kong nararamdaman. Natakot ako sa ibig sabihin ng confession mo, pero nagkaroon ako ng panahon mag-isip, at na-realize ko ang isang mahalagang bagay." Hinawakan ni Emily ang hininga niya, tumibok ng mabilis ang puso habang nagpapatuloy si Claire. "Mahal kita, Emily. Higit pa sa inakala ko. At ang totoo, hindi ko rin mapigilang isipin ka. Sinubukan kong itulak ito, sabihin sa sarili ko na mali, pero habang ginagawa ko iyon, lalo kong na-realize na totoo ang nararamdaman ko para sa iyo." Lumaki ang mata ni Emily, tumibok ng mabilis ang puso habang iniproseso ang sinabi ni Claire. "Totoo ba ito?" Matapos ang linggo ng heart-touch at uncertainty, maaaring pareho pala sila ng nararamdaman? Hindi ko alam ang sasabihin, bulong ni Emily, nanginginig ang boses. "Akala ko hindi mo nararamdaman ang pareho." "Hindi ko rin alam noon," inamin ni Claire, puno ng regret. "Pero ngayon, alam ko na. At natatakot ako, Emily. Ang komplikado nito, sobrang komplikado. Mas bata ka at kilala kita mula pagkabata. Pero hindi nito binabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin o paano natin haharapin, pero hindi ko na pwedeng itago." Tahimik silang umupo, ramdam ang bigat ng confession ni Claire. Namumuo ang damdamin sa puso ni Emily, ang pag-asa na pinilit niyang itago ay sumisibol muli. "Claire, sinubukan kong mag-move on," amin ni Emily, may luhang dumadaloy sa mata. "Sinubukan kong kalimutan ang nararamdaman ko kasi iniisip kong masasaktan lang tayong dalawa. Pero mahal kita. Matagal na kitang minahal at hindi ko akalaing maririnig ko ang sinasabi mo, na pareho pala tayo." Inabot ni Claire ang mesa, hinawakan ang kamay ni Emily. Gentle ang touch, pero ramdam ni Emily ang init na dumaloy sa katawan niya. "Hindi kita hinihinga na magmadali sa kahit ano," malumanay na sabi ni Claire. "Pero gusto kong ayusin natin ito, kasama ka. Kung handa kang subukan." Tumibok ang puso ni Emily, hinawakan niya ang kamay ni Claire, habang ang luha ay dumadaloy sa pisngi at mumiti. "Handa ako," bulong ni Emily, puno ng emosyon. Higit pa sa handa. Chapter 13. Hindi naging madali ang journey nila. May awkward conversations, moments of doubt, at ang laging takot kung paano maapektuhan ang mga mahal nila, lalo na si Isabel. Pero sa kabila nito, natagpuan ni na Emily at Claire ang lakas sa isa't isa, lumalim ang kanilang bond sa bawat araw. Dahan-dahan nilang pinuntirya ang relationship, maingat na hindi magmadali. Nag-spend sila ng quality time, mas nakilala ang isa't isa sa bagong perspektibo, at nakahanap ng comfort sa shared affection.
Hindi lang physical, emotional connection ito na unti-unting lumago, at ngayon na na-acknowledge nila, mas natural ang relationship kaysa sa inaasahan nila. Napansin din ni Isabel ang pagbabago sa kanila. Nakita niya ang pagkislap ng mata ni Emily tuwing nasa paligid si Claire, ang paraan ng ngiti ni Claire kay Emily kapag akala niya walang nakatingin. Isang gabi, pagkatapos ng dinner, hinarap ni Isabel si Claire. Parang may iba sa pagitan niya ni Emily, malumanay ngunit probing ang tono. Nag-alinlangan si Claire, tumibok ang puso. Ito ang moment na kinatatakutan niya. Malumanay na sagot ni Claire. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tahimik na nakinig si Isabel habang ipinaliwanag ni Claire ang lahat, ang feelings nila para sa isa't isa, ang mahirap na journey, at ang pagmamahal na lumago. Matapos ni Claire, tahimik si Isabel, mukha ay hindi mabasa. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ko masabi na naiintindihan ko lahat, amin ni Isabel, malumanay ngunit kind ang boses. Pero nagtitiwala ako sa'yo, Claire. At nagtitiwala ako kay Emily. Kung ito ang nagpapasaya sa inyo, hindi ako hahadlang. Napuno ng luha ang mata ni Claire habang niyakap si Isabel, ramdam ang relief. Hindi ito perfect na approval, pero sapat na. Chapter 14. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na binuo ni na Emily at Claire ang kanilang relationship, hinaharap ang komplikasyon ng damdamin at mundo sa paligid nila. Hinarap nila ang challenges, judgment ng iba, moments of doubt, pero sa kabila nito, pinanatili nila ang pagmamahal na natagpuan sa isa't isa. Naging tahimik at magandang sekret ang relationship nila, lumalakas habang tumatagal. Hindi ito tungkol sa pagmamadali o pagpapatunay sa mundo. Ito ay tungkol sa dalawang taong nakakita ng rare at tunay na pagmamahal, isang damdaming lumalagpas sa age, convention at expectation. At sa huli, na-realize nila na ang pagmamahal, kahit gaano man ito kakomplikado, ay palaging worth fighting for. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.